Ang ebanghelyo natin ay kalugtong po kahapon tungkol doon sa katarungan at awa ng Diyos. Bahagi yun, may mga ilang mga bagay na kung makikita po natin dito ay sa ebanghelyo natin bago kinoon ni Jesus ang mga salitang binitiwan ng Propeta Isaias ay maliwanag natin na nag-uusap-usap ang mga Pariseo kung paano siya ipapapatay. Bahagi yun. At maliwanag din po natin na alam ito na Jesus. Alam nyo, sa pamantayan ng tao, sabi nga natin, kapag alam niya na ipapapagay mo ako, anong kalimitan mentalidad natin, uunahan kita. Bahagi yun. Yun yung pamantayan ng tao. Ngipin sa ngipin. Pero bahagi yun, ang nakita rin natin dito natin na umalis na Jesus noon. Ina-avoid ni Jesus ang anumang confrontation. Sa atin kapag alam natin na susuburi natin sa Jesus, avoiding confrontation if possible. Bahagi rin yun ng kanyang pahanyayan na ipinahayag mula din sa kaganapan na mga salita ni Propeta Isaias na tulad ng binanggit natin na nandoon yung elemento ng katarungan. Pero iba ang uri ng pamamaraan. Hindi ho lakas laban sa lakas. Pagkakataon kung saan ay makita po natin ang mga girl na ginamit po rito ngayon. Hindi siya makikipagtalo. May naman kung mahusap, mahirap yun. Alam mo na yung tao kung may masamang intention sa iyo, ikaw ay hindi makipagtalo. Maging may naman sa pangusap. Ang tinig niya ay sa lansangan ay tinig lamang na paanas. Not even the voice. Bahagi yun. Paanas. Ni walang tigas. Hindi niya puputulin yung tampong nakahapay. Hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Pero may basya hanggang itong katarungan ay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagay. Well, pag sinabi natin dito hanggang itong katarungan ay mapagtagumpay ng ganap, well, higit sila tumutukoy ito sa katarungan na walang iba kundi yung alin, yung
sa pamagitan ng kanyang paghihirap at kamatay at muling pagkabuhay na siya tutubos sa ating mga kasalanan. So, bahagi yun na sabi nga natin, kaya ganito yung tawagin natin ay tugon na Jesus yun. Kasi alam niya na ang kanyang pagkilos ay para maibigay yung hinihingi ng katarungan para sa pagliligtas niya sa isang katarungan. Pero sabi ko kasi hindi na hulugan na hindi na magkakaroon sabi nga natin ay ng paghuhukom. Pinapahayag na Jesus na hinahayaan niya ito. Yun na yung sabi nga natin kapag gawa ng awa, baka mamaya isip ng tao ay na wala lang katarungan. Hindi. Meron din hangganan yung nais ng pagkatuwa ng Diyos sa amin. Sabi nga natin, yun sa Diyos. Kasi siya ay Diyos para iligtas mo sa katauhan. Paano naman tayo? Ilalagay rin ba natin yung aming sarili sa tiyang nakapahamakan? May taong gusto pumatay sa ating dyan. Iyahain mo ba yung sarili mo? Hindi. Bahagi yun na nawa maging bahagi ng ating pagkilos. Pero ano ang sabi ni Jesus? Pag-iingatan natin, iiwas tayo. Pero bahagi rin o na kung saan ay makita natin dito natin kung susundin natin yung pamamaraan ni Jesus ay yung pamamaraan sabi nga natin medyo mahirap kasi yung pamamaraan natin maka-Diyos ay hindi naman tayo mga Diyos, tayo ay tao, pero nais natin natin maging kabahagi ng ating Diyos. Kaya may mga pamantayan na huwag natin kalimutan. Una ay huwag tayong tumulat sa kasamaan ng iba. Kung may masamang balak sa atin, huwag natin patulan na tayo ay magiging masama na wala nang magkakaiba sa kanila. Lumakad pa rin tayo sa daan ng pagiging matuwid. Ayun ay bahagi yun ng ng awa ng Diyos. Binabahagi ng tayo ng awa ng Diyos. Sapagkat sabi nga kung minsan nila yan, the best defense is an offense. Kasi yun ang pamantayan ng tao. Gusto mo kong patayin, ay di papatayin mo na kita. Pero yung ginawa na Jesus, medyo iba. Babahagi yun. Yan din o yung mentalidad na makita ko natin sa kapag may mga gera. Pag nagkakaroon ng gera, gusto mong lusugin, lusugin din kita. Bahagi yun ng pagkilos. So, ubusan tayo ng lahi
kung sino yung kikinig, tsaka kaya siya medyo iba. Bahagi yun. Ano yung ginawa niya siya? Pag-iwas. Pag-iwas. Kailang, sabi nga natin, mas mahirap gawin yun. Mas mahirap gawin yun. Lalo-lalo kapag ang binigyan namin ng pagkilos ay yung hindi lamang personal, hindi lamang yung angkan mo, ngunit lalo-lalo kapag ang pinag-usapan namin dito ay mga bansa. Pero yun, sabi nga natin, may nakasalalay yung pamamaraan ng pinamanik na Jesus ay nakasalalay sa pagtitiwala sa Diyos. Noong 17, ngayon kasi 19, ay nakalagay yung kasi doon sa order ay kasi yung 16 ay Our Lady of Carmel. Yung 17, ang nakalagay pala doon yan, yung 17 Carmelites na naging martir ng campaign France. Yun ay during the time of French Revolution. Ay siguro yun isang magandang halimbawa. 17. Kasi sa French Revolution, kung mababasa ko natin yung French Revolution, ano yun? Yun ay pag-aandas ng mga tao laban sa mapang-api na monarchy. So, yung kataon lamang, ang tawag na doon ay Reign of Terror. Kasi anything na inaano ng status ko ay inalis. Mga umabot yun ng mga siguro ko, kulang-kulang isang taon. Pero bahagi o isa ko sa mga yung July 17 ay July 16 ay Mount Carmel. Yung July 17, yung mga martyrs, yun po ay naging ito na mga Carmelites. So, na kasi sila ay kasi nga nanalo ay yung French Revolution ay pinagbawal nila yung mga religious activities. Ito kasi mga Carmelite ay nanatili silang nagsama-sama namuhay bilang mga tawagin namin yung mga monga. Mga monga kasi ito discuss Carmelite. So, anong ginawa sa kanila? Kapag hindi kayo tumigil, hindi kayo umuwi sa inyo, ay kasi dinisband any religious organization, dinisband na nung nanalo yung tinatawag natin French Revolution, sila'y nanatili. So anong ginawa sa kanila? Silang 17 ay pinugutan ng ulo publicly. So medyo mabigat. Yung kung tutusin ko yung panawagan na pinapahayag na ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Pero saan lamang ito nakabasa? Sa pagtitiwala sa Diyos na hindi